So mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga backyard farming. Ako po si Alvin, ang inyong ka-backyard po. Dito po tayo sa ating inahin na si Batik. Dahil po ang ating pong ibabahagi ngayon ay ang kanyang pagbubuntis. Siya po ay confirm na namin na buntis na siya. Kasi nga po, natapos na ang 21 days niya at ang second counter na 21 days po. 1 month na po siya noong January 12 at magtutuman siya sa February 12 ulit. Ang kanyang due date po ay April 5. Yan po ang kanyang 115 days. Ang alaga po namin na to, ayan po, nakita nyo, kapag buntis na siya, ganyan po siyang matulog, nakaupo. At pag madaling araw po, dun siya humingi ng pagkain. Alas 4 po ng umaga o ng madaling araw. Hihingi na po yan ng pagkain. At saka po, talagang napakalakas niyang humingi ng pagkain. Siguro na nakapagbigay ako sa kanya ng 3 beses hanggang mag alas 6. Dahil nga po, nade-develop ang mga biik sa kanyang katawan ngayong panahon na ito. So pag buntis na po ang ating inahing baboy, talaga pong lalakas na po yung kumain. Yun po yung time na nagde-develop na po ang kanyang mga biik sa loob ng tiyan. So wag po natin masyadong tipidin. Bigay po natin yung tamang pagkain para sa kanila. Para kung nangayayat po sila nung 21 days nila at saka nung second counter nila, makabawi po yung kanilang katawan upang maganda po yung ating produksyon ng mga biik. Pero po, mihiga rin po yun siya. Basta pagka gusto niya lang is nakaupong matulog, ganyan po yun. Pero po kung nung hindi yan siya talagang buntis, hindi po yan hihingi ng pagkain sa madaling araw. Hihintayin niya lang po kami magising sa umaga. At doon lang siya manghihingi kapag gising na kami. At talagang itong baboy na to, hindi ko alam kung mga ganyan din po ang mga baboy ng iba na talagang sa madaling araw humihingi ng pagkain. Pa-comment nga po sa ibaba kung ganyan din po ang mga inahin baboy nyo na sa madaling araw din humihingi ng pagkain kapag natapos na ang 21 days at second counter ng 21 days. Pa-comment po para malaman ko po kung talagang ang baboy namin lang ang ganito.
At nag-isuyo po ako muli sa inyo na sa ating mga viewers po, ako hihiling po muli na yung mga viewers po na mga hindi pa po nakasubscribe po sa ating channel, sana po ay pasubscribe na po, papindot na po ang subscribe button para po malaking tulong din po ito sa amin at lumago po ang aming channel at makatulong din po kami sa iba. Pati rin po ang mga like, comment, and share. Mahalaga po kasi sa amin ang inyong mga komento. At yun po no, balik po ulit tayo sa ating topic. Yan po si Batik, kahit po na tapos na yung 21 days niya, second counter niya, yung sinabi ko po dun sa video nung una, nagbibigay pa rin po kami ng vitamins na Sesical at saka yung paligo po na 3 times a day. Ginagawa pa rin po namin yun dahil po yung pagpapaligo po sa kanya ay napakahalaga rin po dahil po kung mainitan po ang mga biig pa rin sa loob ng kanyang katawan, hindi po mapoproduce ng magandang bilang. So alagaan lang po natin pa rin kung mayroon po tayong mga inahin na nagbubuntis, alagaan pa rin po natin sa paligo at vitamins. Aming vitamins po ay yung Sesical. Kasi po para sa mga inahing baboy, napakaganda po itong Sesical. Kasi po mas marami pong napoproduce nito na calcium sa mga buto po ng ating inahin. Sa totoo lang po, mayroong mga nangyayari sa mga inahin na talagang nalulumpo. Dahil po, hindi po sila nakakakuha ng vitamins na calcium. Yung calcium po na yun ay napakalaking tulong po sa atin at sa ating inahing baboy dahil sa nagbubuntis siya na naibigatan siya sa kanyang tiyan o marami yung kanyang mga biig sa kanyang tiyan, kakayanin niya po itong buhatin dahil kay malalakas po ang kanyang mga buto sa vitamins na yun. So yun po ang tulong ng vitamins. At saka sinabi ko rin po dun sa ginagawa namin dun sa naunang mga video. At kahit na po ginawa na po natin lahat, yung gawa, talagang yung nasikaso natin siya, inalagaan natin siya, pinaliguan natin siya, binigyan natin siya ng vitamins. Natapos po ang first counter ng 21 days at second counter ng 21 days. Pero meron pa rin po nangyayari na masama or pangit sa ating inahing baboy. Kaya wag po natin kalilimutang humingi po ng guidance sa ating Panginoon Diyos. Dahil siya lang po ang bibigay sa atin lahat ng biyaya. Kahit na ginawa na po natin lahat yan, kung hindi nyo po ibibigay sa atin, ang ating mga effort po ay baliwala. Yung balita nga po no, sa amin nung nanganak yung inahing baboy namin nung January 24, meron po siya dapat kasabay na baboy na mga anak dun sa aming kaibigan ng aming mama, ay namatay po ang inahing baboy na ito. Hindi po natin alam kung anong kadahilanan. Kaya sinasabi ko po na kahit na ginawa na natin ng lahat, ayun po, mga anak na lang yung baboy na yun, due date niya na. Pero namatay po ang inahing baboy na yun. Hindi po nakalabas sa mga biik. Bigla na lang po siya namatay. Hindi namin alam, hindi rin nila alam kung anong cause po nito. Kaya po, huwag po natin kalilimutan na tumawag po sa Panginoon Diyos. Dahil po siya lang po magbibigay sa atin ng lahat ng biyaya. So ito po, Batik, ang inahing baboy namin, pinagdadasal din po namin yan palagi na maging maganda po ang kanyang kalusugan at madala niya ang kanyang mga anak ng maayos at magkaroon pa rin ng bilang ng mga biik na maganda. So yun lang po, hanggang sa muli. Nawa po ay pagpalain tayo ng Diyos sa araw-araw. Salamat po, dito na po matatapos ang video na ito. Paalam po.